may mga pagkakataon sa buhay natin na parang bigay-bawi tayo. May mga time na parang, may isang buwan, Lord, para sa iyo ako ng 10 buwan. Kaya lang may mga time, lilipas yung 1 buwan, parang sa iba ka naman. Pwede bang maging ganun ang buhay ng isang Kristiyano? I-offer mo sa Diyos ang sarili mo ngayon, tapos sa susunod na mga araw, hindi na sa Diyos? Hindi ho. Pag in-offer mo ang sarili mo sa Diyos, kasi gusto mo maging sentro ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, ang ibig mong sabihin, pag in-offer mo yung sarili, binibigay mo sa Diyos ang iyong buong buhay. Amen. Mga kapatid, the moment na nagpasya kang i-offer mo sa Diyos ang iyong sarili, may kaaway na maglalagay ng mga barrier para hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin para sa Diyos. Alam mo ang gusto ng Diyos sa offering? Ang gusto ng Panginoon, pag pupunta ka para maghandog, ikaw, hindi yung dala-dala mo kung ano-ano. Although magbibigay tayo kasi bakit part yun ang ating pagsunod. Pero ang pinakagusto ng Panginoon sa atin ay yung ating mismong sarili. Mga kapatid, gusto mo maging God-centered ang buhay mo, ang pamumuhay mo, ibigay mo ang buong buhay mo sa Diyos. Amen o? Ibigay natin sa Diyos. Mga kapatid, hindi mo mainam sa isang tao yung pagiging makasarili. Yung laging point niya sa sarili niya, sana mapabuti ako, sana mapayos ako. Kaya nga lagi natin niliremind, pag mag-pray ka, wag lamang sana puro sa sarili. Isipin mo rin yung ibang tao. Born again na ba talaga ako? Hindi yung porke na-baptize, hindi pa kayo na tumanggap kay Jesus ay bago na. Or born again na, hindi yun. Mababago ka lang kung nakikita mo ang sarili mo, nagtatransform ka, yung luma mong pagkatao ay hindi mo na nakikita. Okay? Kung gusto natin maging God-centered, mga kapatid, i-give up natin yung mga bagay na alam mong hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kung talagang tatayo ka sa katotohanan, kahit ikaw lang mag-isa, kapatid, tumayo ka mag-isa. Kasi hindi pareho ang pattern ng sanlibutan at ang pattern ng Diyos. Kung gusto mo talagang maging God-centered ang buhay mo, kapatid, yung pattern ng Diyos ang iyong sundan. Naniniwala ka ba kay Jesus? Amen. Naniniwala ka bang babalik siya? Amen. Makakasama ka niya. Amen o? Mga anak, yung mahalin natin at igalang ang magulang, wag mo nang itanong kung tama ba yun. Kasi tama talaga siya. Kalooban ba ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya? Oh. Bakit ka tanong ng tanong, Lord? Kalooban mo pa na maglingkod ako sa iyo, Panginoon? Nakalulugod sa Diyos ang bagay na yun, kaya gawin mo. Amen o ba? Dapat o, na unang matanggal sa atin, bago ka magamit ng Diyos, hindi ka self-centered. Kailangan dinidinay mo ang sarili mo dahil ang focus mo sa Diyos. Kasi mahirap sumunod sa Diyos kapag lagi mong inaalala ang sarili mo. The more na inaalala mo ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa Diyos. Ang tunay na nakakasunod sa Diyos, dinidinay ang sarili at sinusunod yung gusto ng Diyos. Tandaan, ang mga taong self-centered ay mga taong ayaw magpagamit sa Diyos para tulungan ang iba. Napaka-selfish ng taong naligtas, pasensya na ho. Kung kayo ay ligtas na, mga Kristiyano tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na, pero kung hindi mo inihayo, kung hindi mo ibinabalita ang kaligtasang tinanggap mo, sad to say, at pasensya na po't sasabihin ko to sa inyo, ikaw ay makasarili. Hindi pwede mong natanggap mo ang kaligtasan, pagkatapos mo natanggap ang mabuting balita, ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, ang ginawa mo sa kaligtasan mo, tinago mo. O sinarili mo lang, mga kapatid, i-share mo. Amen po ba? Huwag kayong mahiyang mag-post. Huwag kayong mahiyang magsabing Christian kayo sa social media. Kasi sa social media, napakaraming tao. Amen. Akala lang mo natin, nagsisend tayo araw-araw ng mensahe o salita ng Diyos, parang binabaliwala ng mga tao, hindi mo. May mga time, may makaka-appreciate ng mensahe ng Diyos dahil may kinakausap ang Diyos. Amen. Amen po ba? Huwag mo kayong manawa. Isang kaluluwa lang na ligaw, na maibalik mo sa Kanya, laksa-laksang anghel sa langit na nagdiriwang. Isang kaluluwang makasalanan lang. Isipin nyo ho, mabigat ho ba sa atin na mag-akay ng isang tao para sa gawain? Hindi. Kaya lang ho, baka ho, nandun tayo sa word na comfort na tayo, ay, okay naman ang buhay ko, pastor eh. Ayoko na magdagdag ng effort kasi ano lang yan eh, sagaba lang yan, pero wala akong eternal reward yun. Yung mga taong namumuhay ngayon sa mga nasa comfort zone, kapatid, lumabas kayo dyan kasi wala kayong mapapala dyan. Amen o? Panahon na para hindi tayo maging self-centered, bagkos tayo maging God-centered na.